Falls is real. Obviously, nandito ako ngayon sa Falls 1, Bolinao, Pangasinan. Hi mga bebesh! Eto nga at bumababa na ako sa hagdan. Excited na akong makita ang itsura ng falls dito. Eto nga at nakababa na ako at natatanaw ko na ang falls. Wow! Nung nakita ko siya talagang na-amaze ako. Ang ganda! Hindi ko alam kung first time ko lang makakita sa personal ng falls sa talang buhay ko. Eh di wow, may ganun. Hindi nga, sa totoo lang, iniisip-isip ko nga kung nakakita na ako neto simula nung bata pa ako or ngayon lang talaga ako nakakita kasi nakakakita man ako sa online or sa mga videos hanggang dun lang. So, pwede kong sabihin or masasabi kong first time ko lang talagang nakakita ng falls in real. Eh di wow! Kaya nga nung nakita ko tong falls na to, amazed na amazed ako. Wala ako ibang nasambit kundi ang salitang wow! Ang ganda dito! Dati ay nakikita ko lang to sa mga videos sa YouTube, but now, iba pala talaga ang experience ng makarating dito. Hindi ba nakaka-relax at nakaka-amaze pagmasdan ang falls? Video pa lang yan ha, eh paano pa kaya kapag pumunta ka dito? Kaya ano pang hinihintay mo? Try mo nang pumunta dito. Kasi ako, isa to sa mga gustong gusto ko talagang puntahan, itong falls na to. Kaya nung napuntahan ko na to, syempre ang saya-saya. Alam mo ba yung tipong pagkalayo-layo ng nilakbay ko, makita ko lang tong falls na to. At nung nakita ko to, na-refresh ang aking katawan. Alam mo yung tipong pagod ako sa biyahe, tapos habang nilalapitan ko at natatanaw ko itong falls na to, nawawala bigla ang aking pagod. Ganun katindi tong falls na to, hindi naman niya ako minasage pero ganun ang nararamdaman ko. But ewan ko na lang sa iba kung ganun din ang pakiramdam nila nung pagrating nila dito. Ayan na nga't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ayan, nag-swimming na ako. Wala pa akong life vest. Pero mababaw lang naman banda dyan. Pero pag pumunta kayo banda dun sa may dulo, malalim na yun, for sure. Sobrang taas ng falls dito, hindi ba? Iniisip ko nga tumalon dyan, pero iniisip ko palang natatakot na ako, pero for sure, baka wala pang tumatalon dito kasi sobrang taas ng falls na to. Yun na nga, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na napakaaga naming nakarating dito sa Falls 1. Mga alas 6 ng umaga, kaya wala pang katao-tao, solong-solo namin ang falls. Para sa akin, mas mabuti nga yun kasi walang video bomber, eh di wow. Nakakatakot pero enjoy. Nakakatakot kasi kayo-kayo lang, paano pag may nalunod. But anyway, wag mo nang isipin yun. Mag-iingat na lang palagi at enjoy siya. Kasi nga, solo namin ang falls, yun ang advantage kasi nga pagkaaga-aga namin nakarating dito. Sino ba naman ang pagkaaga-aga ay nag-swimming na agad? Eh di syempre kami yon. Yung tubig nga pala dito sa falls ay hindi ganun kalamig. Pero malamig ang simoy ng hangin. Galing kasi yon sa bagsak ng tubig sa falls. Ngayon naman, lilipat kami niyan sa Falls 2. Ito nga, at nakaakyat na ako. Bale, sumaglit lang naman kami sa Falls 1. Doon naman nga kami pupunta sa Falls 2 kasi gusto ko rin makita kung ano ang itsura ng Falls 2. Kaya tara, let's go! Kaya kung gusto rin ninyong makita ang Falls 2, panoorin ninyo ang aking vlog. Ito ang hagdanan pababa, papunta ron sa Falls 1. Matarik ang hagdanan pababa doon. At ngayon naman, nandito na nga kami sa Falls 2. Taran! So tara, let's go! Bumababa na nga ako ng hagdanan yan. Matarik din ang hagdanan dito sa Falls 2, pero mas matarik ang hagdanan doon sa Falls 1. Kaya eto, bumababa na nga ako. Ito pala ang itsura pag nasa taas ka ng hagdanan sa Falls 2. O hindi ba? Ang ganda. So excited na nga ako makita. Eto, at andito na nga ako sa baba. Yan, pwede rin mag-swimming dyan. Malawak. At mabato nga pala dito. Kaya be careful sa paglalakad. Nandito ako sa taas ng Falls 2. Mamaya ipapakita ko nga sa inyo ang falls. Eto, at naglalakad na nga ako. Gusto ko nang makita yung Falls 2. Babato talaga dito. Kaya ayan, dahan-dahan akong naglalakad. At hindi na nga muna pala ako magsasalita para marinig ninyo ang huni ng mga ibon dito at yung bagsak ng tubig mula sa falls.
Pagkatapos nga namin sa Falls 2, dito naman kami ngayon pumunta sa Falls 3. Siyempre, ano pang hinihintay ko at maglalakad na nga ako sa hagdanan na papunta sa Falls 3. Hindi matarik ang hagdanan dito, pero mahaba ang step ng hagdanan. Eto nga at natanaw ko na, ang ganda rin dito, hindi ba? Eto at naglalakad nga ako papunta dun sa may falls. Meron lang ako napansin dito sa Falls 3. Kamukha to ng Falls 2, pero hindi to Falls 2 nandito ako sa Falls 3. Ang kaibahan netong Falls 3 sa Falls 2, mas mahaba ang pagsiswimmingan dito sa Falls 3. Ang Falls 2 naman medyo maikli. Pero kung tatanungin naman ako, sa Falls 1 ay maikli lang ang mapagsiswimmingan. Sa Falls 2, merong mapagsiswimmingan sa taas at meron din namang sa baba. Medyo mahaba yung Falls 2. At mas mahaba nga lang itong Falls 3. Kaya ayan, mahilig kang mag-swimming, pwedeng-pwede ka talaga dito. Ewan ko na lang kung hindi ka magsawa ng kakaswimming dito. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Bawat falls na pinuntahan namin ay meron kaming binayarang environment fee ba yun? Oo. Tapos, nagbayad din kami ng life vest. Kaya, kung magbabala kayong pumunta ng Falls 1, Falls 2, Falls 3, yun nga yung sinabi ko, may mga babayaran kayo. At kung magkano naman yung mga babayaran, ang environment fee ay 40 pesos ata, oo. Tapos, sa life vest naman, 50 pesos. Take note, kada falls yun, no? Yun, sinasabi ko lang naman para kung sakaling pumunta ka or kayo, may idea ka at kayo. Bale, nakaplan talaga yung pagpunta namin dito, napupuntahan namin yung Falls 1, Falls 2, Falls 3. Kasi nga, gusto naming makita ang mga falls dito sa Bolinao, Pangasinan. Mabuti na lang at magkakalapit ang mga falls kaya mabilis lang naming napuntahan. Ngayon naman at eto nga at hinubad ko na ang aking swimwear. Syempre, matik, magsiswimming na naman ako niyan. Banda nga sa part na yan ay mababaw lang, hindi ako pumupunta dun sa may bandang dulo. Baka mamaya malunod ako, hindi naman kasi ako ganon kamarunong mag-swimming. Kaya hanggang dyan lang ako sa mababaw. Napansin nyo ba sa bawat falls na pinuntahan namin ay walang tao, walang nagsiswimming kung hindi ako lang. Ayan o. Napansin ko rin kasi yon, edi wow. Pero nakakatuwa nga kasi ako lang ang nagsiswimming dito, wala pang tao. Pero isa rin siguro sa dahilan kaya walang tao, hindi naman kasi summer nung pumunta kami dito. Yun ang magandang advantage kapag pumupunta sa mga ganitong lugar, walang masyadong tao. For sure kung summer, pagka-aga-aga pa lang napakarami ng tao dito. Sinabi rin para sa akin nung may-ari ng cottage dito, kapag bakasyon or pag holiday, marami daw tao dito. Ito naman nga, ang ginagawa ko niyan, paulit-ulit akong nagaganyan kasi gusto kong ma-perfect at ayan, para sa akin, ayan na ang perfecto. Edi wow. At ngayon naman, uupo muna nga ako dito, syempre para mag-chill-chill. Ang init-init na nga nung mga time na yan, ang sakit na sa balat nung init ng araw. Siguro mga alas 8 na ng umaga niyan, di ba? Pag mga alas 8, ang sakit na sa balat nung init ng araw. Hello sa inyo dyan, tara't painitin natin ang inyong araw. Kasama ko, edi wow, may ganun. O ano ha, kayo dyan, pwede na bang pagtiyagaan? Di wow. But anyway, eto nga at ako yung magsusuot na ng aking life vest. Kasi nga tapos na akong mag-chill-chill at gusto ko namang lumangoy. Gusto kong puntahan doon sa may bandang malalim at eto na nga, nag-swimming na ako. Kailangan talaga kapag kapupunta doon sa part na malalim, meron talagang life vest. Nire-required talaga yon para your safety, para na rin sa safety ko, diba? Kasi nga pag hindi marunong lumangoy or kahit marunong ka pang lumangoy, kailangan talaga yan isuot. Ngayon naman ay pumunta naman ako banda dito sa may tulay. Eto nga at ipapakita ko ang kabuuan ng itsura dito sa Falls 3. Ayan, o hindi ba kitang-kita ninyo? Ang haba talaga ng mapagsiswimmingan dito. Bali sa bandang dulo na to ay mabato na. Ayan, nakikita ninyo. Masyado nang mabato banda dito sa dulo. Ngayon naman ay dito naman ako pumunta niyan. Wala naman akong ibang gagawin diyan kung hindi ang aking kakulitan. Wala, gumana na naman ang utak ko sa mga kalokohan. Baka sabihin mo, lakas ng trip ko, hindi ka nagkakamali. Ngayon naman ay nandito naman ako niyan. Ang sarap nga ng agos ng tubig sa likod para akong minamassage. Pagkatapos ko nga mag-chill dyan, dito naman nga ako at ito, tumalon na ako para nga akong hinagis na salbabida na bigla na lang lumutang. Sobrang payatot ko kasi, di wow. Natatawa lang kasi ako sa way ng paglutang ko. Pagtalon nga dito ay meron kang maakyatan na mas mabilis. Ayan, nakikita nyo ba yung lubid na yan? Ang galing nga nung nakaisip niyan eh. Syempre, hindi nga ako nahirapang umakyat, ayan o, hindi ba? At ngayon naman, tapos na akong mag-swimming, kaya ito, pa-chill-chill na lang muna ako. Habang nakaupo nga ako dyan, pinagmamasdan ko yung falls. Eto, at may mga tao na nga nagsiswimming, mga bandang 11 na kasi ng umaga niyan. Ngayon naman, transition, nandito kami ngayon sa Parola. Dito yan sa Patar, Pangasinan. Mga alas 3 na nga ng hapon niya nang nakarating kami dito. Hindi ko na nga napakita sa inyo nung nagbiyahe kami papunta dito. Mga 1 hour ang layo neto doon sa may falls. Kasama din kasi to sa plan na pagpunta namin dito sa Pangasinan, ang pumunta dito sa beach dito sa Patar. Isa rin kasi to sa mga lugar na dinadayo dito sa Pangasinan, ang Parola at ang beach nila dito. Ayan, nandito nga ako sa taas niyan. Ang ganda dito, hindi ba overlooking view? Ipapakita ko lang saglit ang beach nila dito, hapon na kasi niyan. At ito na nga, umaga na niyan. Dito nga pala kami nag-stay, dito kami natulog ng gabi. Nagbabalak nga sana kaming umuwi agad at wag nang matulog dito. Kaso lang, inisip namin ng mabuti, hindi talaga kakayanin dahil napakalayo nga ng biyahe kapag umalis kami agad dito. Kaya dito na kami nagpalipas ng gabi. Syempre, delikadong magbiyahe ng pagod. Syempre, napagod kami ng kakaswimming. Nakakapagod ng konti pero enjoy naman. Ito nga palang itsura ng dagat nila dito at ang linaw-linaw ng tubig ng dagat nila dito. Wala pa namang masyadong tao dito. Ito ang itsura dito.
Pupunta ako doon, naglalakad ako. Puntahan ko yung doon, yung pinakadulo na yun. Maraming ba? Eto nga, tinanggal ko na ang aking swimwear. Syempre, magtatampisaw na nga ako dito sa dagat. Medyo masakit na nga sa balat, ang init ng araw, iba na yung init ng panahon ngayon. Nagpa-plan nga pala kami bumalik sa falls, hindi nga namin alam kung aling falls ang babalikan namin. Falls 1 ba, Falls 2, Falls 3. Iniisip nga namin kung doon na lang sa Falls 1 kasi sumaglit lang kami doon, hindi nga kami nagtagal doon. Tapos pumunta na kami sa Falls 2. Pero napag-isipan namin na pag nandoon na lang kami, saka kami mag-decide. Pagkatapos nga namin dito, ay aalis din kami agad dito kasi ayaw nila ditong mag-swimming. Maalat daw kasi yung tubig ng dagat, masakit sa mata. Ewan ko ba, basta ako, nag-i-enjoy talaga ako sa beach. Ewan ko sa kanila, bakit sila hindi. Kung sa bagay, maganda naman talagang pumunta ng falls kasi hindi maalat yung tubig para maiba naman. Transition, nandito na nga kami. Nakapag-decide na nga kami na dito na lang kami bumalik sa falls 2 at ito na nga at nagsiswimming na ako niyan. Tumatawid pala ako niyan kasi syempre tatalon ako sa falls. Medyo nakakapagod nga lang ang pag-akyat dito kasi nga mabato. At syempre, dapat mag-ingat sa pag-akyat. Malapit-lapit na nga ako niyan at ayan, nandyan na ako, okay? 1, 2, 3, talon! Medyo nakakakaba pero masaya. Inabot na nga kami ng hanggang alas 2 dito. Talagang nag-enjoy kami dito. Sinulit talaga namin baka kasi matagal lang kami bumalik dito. At ngayon, eto nga at ginabi na kami sa biyahe. Sobrang layo kasi talaga ng Bulinaw, Pangasinan. Eto at may nadaanan pa nga kaming Christmas decoration. Ang ganda, hindi ba? Etong Christmas decoration na to ay dito lang sa lugar ng Kapas, Tarlac. O hindi ba? Ang ganda ng mga Christmas decoration nila dito. Meron nga rin kaming nadaanan na para siyang bahay. Ay hindi pala, parang castle. Hindi ko nga na video. Sayang nga eh. Kaya't hanggang dito na lang ang video ko mga bebesh. Thanks for watching. Sa susunod ulit. Bye-bye!